ang nagsilbi bilang competent authority dito ay kami, no, ang Department of Justice. Hello everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Kung inyong napanood ang ilan sa aking mga video, ay lagi kong pinapaliwanag, no, na dapat lagi nating gamitin at pagbasehan kung ano ang nakasaad sa ating saligang batas, kung ano ang nakasaad sa konstitusyon. Gaya po ng mga batas na yan, it was anchored by the preamble, no? So ibig sabihin, binalangkas po yung mga batas natin, it's because yan po ay naka-anchor doon sa preamble. So ang desisyon natin para hindi tayo mawala at hindi tayo magkandaligaw-ligaw ay dapat lagi nating isaisip na mayroon tayong saligang batas na kailangan nating pagbasehan sa mga magiging desisyon natin. Okay? So, nakasaad po sa Article 59, yung mga keywords na lang ang babanggitin ko, no? Kasi I know, alam nyo na, aware na kayo kung ano yung nakapaloob sa Article 59. Ito ay tungkol sa arrest proceedings in the custodial estate. Okay? So, unahin natin yung state party. Ibig sabihin, ang tinutukoy ditong state party is the Philippines, kung saan nakareceive ang Pilipinas ng warrant of arrest coming from the ICC. Okay? So, state party is Pilipinas po yung tinutukoy. Okay? Sa number 2 ay yung person arrested daw shall be brought promptly before the competent judicial authority. Ayan, so sabi po ng DOJ Undersecretary na kausap ni ASEC, no? Attorney Claire Castro, ang Department of Justice daw ang nagsilbing competent judicial authority. Alright, so yan po ang pag-uusapan natin mga kaibigan. So ito po, no, I know makaka-relate ang mga law student po dito. Kahit first year pa lamang po kayo o kahit high school, no, ay napag-uusapan na po ito. Mayroon tayong 3 branches ng gobyerno. Ito po yung executive branch, legislative branch, at judiciary or judiciary, tama, no? Judicial branch. Ayan, sorry, nagkanda bolol-bolol. Ang executive branch of the government po, sila yung nagpapatupad ng mga batas. Okay? Executive Department. Sila yung nagpapatupad ng mga batas, and ito po ay headed by the President of the Republic of the Philippines. Ang tawag po sa kanya ay Chief Executive. Ngayon, ang mga bumubuo sa executive branch, no, yung mga key officials po dito, syempre yung vice president, yung mga cabinet members, so mga secretaries ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, syempre kasama rin po dyan yung mga other agencies ng gobyerno like DepEd, Department of Health, Philippine National Police. Okay, so executive branch of the government, Secretary of DOJ. Sino po ang DOJ Secretary kasalukuyan? Si John Vic Remulla. Okay? So, ibig sabihin, ang DILG ay sa executive branch of the government. Ang legislative naman, sila yung gumagawa, sila yung nag-aamyenda, at sila yung nagre-repeal ng mga batas. Ano po ang pinakang tungkulin nito? Sila po yung gumagawa at nagbabalangkas ng ating saligang batas na magiging basehan natin at maaari nating gamitin sa pang-araw-araw nating usapin tungkol sa legalidad. Okay? Sila rin po yung nag-aamyenda. Sila po yung nagdadagdag, nagre-revise, o kaya naman ay nagbabago doon sa mga nakasulat, doon sa mga batas na. Okay? At sila din po yung nagde-determine kung ang batas ba na nagamit na at napakinabangan na sa loob ng matagal na panahon ay gumagana pa ba o hindi na. So kung hindi na po gumagana,
ang legislative branch of the government po, sila yung nagpapawalang bisa doon sa mga batas na yon. Ang legislative branch ay binubuo po ito ng Congress at syempre yung tinatawag nating bicameral. Yung bicameral, yan po yung Senate, which is the upper house na tinatawag, at yung House of Representatives, sila naman yung tinatawag nating lower house. Okay? So yan po ang legislative branch of the government. Okay? At syempre, yung judicial branch of the government, sila po yung nag-i-interpret ng mga batas. Okay? Sila po yung sumisiyasat kung paano nga ba intindihin ang nakasulat sa ating saligang batas. Okay? Siyempre, ang pinakang head ng judicial branch of the government ay ang Supreme Court na pinamumunuan po ng Chief Justice. Kabilang po sa judicial branch of the government ay ang Court of Appeals, Regional Trial Courts, Municipal and Metropolitan Trial Courts. Okay, so ang pinakang unang trabaho po nito is to make sure na nasusunod po ang nakasaad sa ating Constitution. Okay? So sila rin po yung nagre-resolve sa mga legal disputes at sila rin po yung nagbibigay linaw sa legality ng mga ginagawa ng ating gobyerno. Okay? Yan po ang tatlong branches ng gobyerno. Okay? So malinaw na malinaw po yung sinasabi sa Article 59, ang tinutukoy po ditong competent judicial authority is not the DOJ. No, is not the DOJ. Sila po ay kabilang sa executive branch of the government. Okay, hindi ko alam kung saan niya napulot itong ano na ito. Diyos ko po, information na ito. Ano ba ito? Okay, sabi niya dito, panoorin pa natin yung iba pa niyang sinabi at susubukan nating ipaliwanag, no, sa abot ng ating makakaya. May masama ba ng DOJ ang nagsilbi bilang competent judicial authority? Walang masama doon. Kasi unang-una, ang DOJ ay may quasi-judicial functions naman yan. So ayun naman pala mga kaibigan, ang pinakang dahilan at naging justification kung bakit ang Department of Justice daw ang nagsilbing competent judicial authority dahil bilang quasi-judicial agency of the government ay mayroon daw silang function na kapareho po ng ginagawa sa judicial branch of the government. Okay? Ay merong pagkakahawig, no? Merong konting tama, pero hindi pa rin masasabing competent judicial authority ang Department of Justice. Kasi nga, ang Department of Justice mas lamang yung kanilang ginagawa at dapat gawin sa trabaho ng executive branch of the government. Kasi kung kukunin mo yung trabaho ng judicial branch of the government, parang wala ka ng pinagkaiba, parang sinolo mo na lahat ng trabaho. Alright? So kasi ganyan din naman ang NLRC, National Labor Relations Commission. Meron pong quasi-judicial functions din po ang National Labor Relations Commission na kung saan sila po yung nagre-resolve sa mga disputes between the employer and employee, no? So ang NLRC ay kabilang pa rin po sa executive branch of the government. Okay? So lagi po nating tatandaan, sabi ko nga mga kaibigan, doon tayo magbase sa kung ano po ang ating napag-aralan, kung ano po ang nakasulat sa ating saligang batas. Ngayon, kung ang tanong po ninyo ay, yun naman pala, merong judicial functions ang Department of Justice. Paano natin masasabi na sila ay pwedeng umakto bilang competent judicial authority? Paano natin malalaman? Sino po yung magde-decide dito? Okay? Kaya po, meron tayong judicial branch of the government na pinamumunuan ng Chief Justice mula sa Supreme Court dahil
sila po ang maaaring magsabi sa atin, judicial branch of the government. Sila po ang mag-i-interpret doon sa sinabi ng DOJ Undersecretary. Okay? Sila po ang mag-i-interpret. Ngayon, paano nila ito gagawin? Pwede po silang humingi ng hindi ko alam kung ano yung itatawag dito, no? Hihingi sila ng clarification mula sa judicial branch of the government, which is in this case sa Supreme Court. Lalapit sila, can you please help us interpret yung sinasabi dito sa warrant o sa Article 59 na dapat ang arrested person shall be brought immediately sa competent judicial authority. Ngayon, dahil meron kaming judicial function, can you help us clarify? Can you help us interpret? Pwede ba kaming umakto bilang competent judicial authority in your behalf? Alright, so it takes a matter of procedure para pwedeng i-consider. But at this point in time, it is clear that we have three branches of the government. And each branch of the government ay mayroong kanya-kanyang functions. May kanya-kanya po silang mga role na dapat gawin. Okay? So, para sa akin, mga kaibigan, ay malaki ang paglabag at hindi nila pag-intindi sa kung ano ang sinasabi sa ating saligang batas. Ayan pala, yun naman pala. Ito ang problema sa mga opisyal ng pamahalaan natin ngayon. Kaya pala nagkandaletse-letse ang Congress dahil yung interpretation nila doon sa kanilang functions, no, ay akala nila sila ay kabilang sa judicial branch of the government. So siguro yun yung interpretasyon ng Quadcom. Kaya ang hilig nilang magpakulong, ang hilig nilang mag-prosecute, ang hilig nilang mag-persecute. So yun na nga, di ba? Pinakulong nila ayan yung pinakang latest, no, si Police Colonel Hector Grijaldo. Syempre yung nauna na si dating PDEA Chief Wilkins Villanueva, sino pa ba? At syempre si Attorney Zulaika Lopez. Ang dami nilang pinakulong. So akala nila sila po ay kabilang sa judicial branch of the government. Ayan. So kayo na po ang bahala.